Magandang araw mga repa. Gagawa na naman tayo ng video. So, sa Red Pill FB page, kasi member ako dun sa isang ah, page doon. Pero yung dating nang bash sa akin, dun ako nag-leave. So, nakita ko kasi parang may isang nag-post doon na nag-gather ng info or data. Kung sino yung mga gusto pa magpamilya at anak. Ibig sabihin ng pamilya, kahit naman hindi married yan eh. Basta nagkaroon kayo ng anak tapos nagsasama kayo, is family pa rin talaga yun. Pero legality talaga, pamilya at anak yun. Pwede rin marriage din. So marami nagsasabi gusto pa rin talaga nila mag-anak. Maraming lalaki pa rin talaga yung hindi nila malukpas or yun nga malukpas nga yung carnal base or ego base na program, which is yun nga yung program nga ng kada individual dito na living organism is which mag-survive at mag-procreate. So yung survival kasi matik naman yan dahil buhay pa rin naman sila talaga, di ba? So malamang kaya nga nakaka-answer sila dun sa poll question, di ba? So yun nga, marami pa rin talagang lalaki na gusto talagang mag-anak. So ida-dissect natin yan, yung pagpapamilya at anak. Kaya at kung bakit kung bakit mas maganda single at mag-pro na lang talaga, or kung pogi ka is FWB or ONS, basta wag mo lang talaga aanakan yung babae. Kung bakit mas maganda dun lang sa dalawa na yun, kasi 'di ba nga hypergamy pinipili lang ng babae dahil siya talaga picker eh. Babae kasi ang picker, 'di ba sinasabi nila sa Red Pill is gatekeeper daw ng sex babae, gatekeeper ng relasyon is lalaki. Hindi dahil babae nga namimili sa boat eh. Kahit nga gusto magpakasal nung lalaki, kung ayaw nung babae is wala rin, magpo-propose ka, 'di ba? Lalaki ka, 'di ba? O sasabihin naman ng ibang side, eh paano kung ayaw mag-propose nung ano, nung lalaki? Okay lang, marami naman siyang option eh. 'Di ba? Marami naman simp talaga ng gusto magpakasal eh. Actually, meron din ako mga ganyan na katrabaho dati na pinatulan nila yung mga 30 anyos, yung mga kupas na babae, nag-STEM max. Wala namang kaso doon, kaso nga lang, syempre, parang ginawa silang backup plan nun. Tsaka mahirap na rin makareproduce yun at that time. Kasi nga, di ba, yun nga sa mga targeting na sinasabi ko, yung technology na microplastic tapos contaminated yung tubig, hangin, tsaka pagkain. So, puro soya. Pansinin mo yung mga packet na food products, puro soya yan eh. So, nakakababa ng testosterone. Tsaka microplastic sa tubig. Tsaka alam ko may estrogen din yung tubig eh. Alam ko may estrogen din yan. So, talagang mahihirapan talaga makareproduce. Meron nga ako nakachat dati. 24 pa lang yung babae. Tapos yung lalaki parang 28 or 26, ganun. Yung boyfriend niya eh. Tapos chinachat ko siya. Ibig sabihin, ginagawa niya ako emotional tampon. Tapos may boyfriend siya. Tapos yun, nagchat-chat kami. Tinatry daw nila magkaanak, hindi raw sila makabuo. Yan yung sinasabi ko, 'di ba? Gaano pa kaya kung 30 na, 'di ba? Mas pahirapan na. So yun nga. 'Di ba, babae naman talaga ang picker. Pinipili lang talaga nila yung kung saan sila magbe-benefit the most. Which is yung top G sa beta box nga, tsaka top G sa genetic. Top G sa beta box, i-consider na natin dyan yung silbidor. Pero, mostly ng silbidor is ayaw nila mag-anak dyan. Kasi nga wala namang pera yan, di ba? Or, lalo na kung yung babae ay minimum wage earner. Hindi sila mag-aanak dyan. Pero kung mayaman yung babae, tapos silbidor lalaki, dormat talaga. Tapos okay naman itsura, average. Posible na magpaanak siya doon. Yun yung mga senaryo, depende talaga. Napakadali lang talaga i-predict ng mating choices ng babae kasi nga sila nga yung namimili, 'di ba?
So, wala ka talagang panalo pag lalaki ka kasi sila picker eh. Top G ng beta box yung provider yung pipiliin nila. Tsaka top G sa top G sa genetic yung pipiliin nila. So, hindi ka talaga mananalo, 'di ba? Kahit saan paikot-ikot mo man anggulo tingnan. Kasi biruin mo, oh, beta box provider ka, average looking ka, tas may pera ka. Tas gusto mong mag-commit dun sa relasyon. Sabihin na natin na yung babae is average looking, magka-looks match kayo. Magko-commit ka doon tapos mag-aanak ka, 'di ba? So, uubusin yung oras mo nun, tsaka panahon, tsaka, 'di ba, beta condition yung relasyon, 'di ba? Yan yung mga subconscious yan. Subconscious yan ng babae. Yung gagawin ka talagang beta. Tsaka pag nasa relasyon ka, kasi nga, wala na excitement, puro familiarity na. May study niyan eh. Pag nasa relasyon ng lalaki, bumababa testosterone. Kasi nga, familiarity na. Wala na excitement. Yung excitement kasi yung nagpapatas ng testosterone. Para pag nag-gym ka, 'di ba? Parang nasha-shock yung katawan mo sa mga bagong binubuhat mo. Tapos na-excite ka na mag-gym. Yun talaga yung nagpapatas ng testosterone. Hindi mismo yung pagbubuhat. Yun talaga yung nagpapatas ng testosterone. Tsaka yung muscle na rin. Kasi meron tayong blood testosterone eh. So maganda circulation pagka nag-exercise ka. Kaya yung circulation ng testosterone okay. Pero yung buhat talaga mismo is hindi naman talaga yun yung major factor talaga ng pagpapataas ng testosterone. Yung circulation lang talaga. So, yun nga, yun yung, di ba yung side na yun, average looking to average. Tapos yung anak mo pa, di ba gagawin kang beta condition yan. Yan yung utusan ka, tapos ikaw na yung nagtatrabaho, tapos ikaw pa yung entertainer. Pero na lang kung beta box provider ka na focus ka mismo sa grind, okay lang din yun. Kaso, pag wala kang oras dun sa babae, ang gagawin niya, magpapahit siya dun sa pogi. Yun yung mga busy na beta box provider. Di ba sabi kasi nila, di ba? Pwede ka raw maging alpha, stay focus ka raw sa grind. Tapos sabay syempre, inuna nila yung survival tsaka pagpo-provide sa pamilya at anak, di ba? Kung average yung babae at may trabaho, tapos nagtatrabaho yan sa workplace, wala kang oras sa kanya, 'di ba? Hindi mo siya natitira, ganyan. Kasi nga busy ka sa grind, 'di ba? Kasi yun yung pinapakalat ng red pill eh. Na alpha daw na yan yung sinasabi natin na beta na may alpha mindset. Alpha traits and tendencies, which is nga yung alpha mindset. Yan sila Bugoy, sila mangyayari niyan pagka, di ba sinasabi pa nga nila Bugoy, we withhold daw nila yung SEX kasi sila daw yung price. Nako, kung prime age yung babae, ang kalibugan is, lalo na average looking ka, hindi ka iiwang ka talaga ng babae. Isang proof na rin yan si Samsara, di ba? Di ba si Samsara, iniwan si Bugoy. Kasi nga, di ba nga, pag walang consistency na SEX is ganun din. Hahanap yan sa iba na lalo na hindi naman sexually attractive si Bugoy talaga, 'di ba? Average looking lang. Yan yung sinasabi ko na na wala ka talagang panalo sa hypergamy ng babae. Tapos yung isang side naman sa genetic naman or eto na kung sub 5 ka naman, silbidor, tapos may pera ka na. Actually, pag pinili ka ng as average or sub 5, matik yan eh. Kahit na beta box provider ka, gagawin ka pa rin silbidor niyan or entertainer eh. Mga ganyan eh. So, doon na lang tayo, tatalo na lang tayo sa isa pang side, yung sa genetic naman. Ito naman, pinili ka dahil sa looks mo. Tapos, syempre yung mga nagbabato na babae na yan, yan yung dalawang factor yan. Either yung babae is below sa looks tsaka below sa socio-economic. So, one day lay yan. Promise sa inyo, one day lay yan pag mga ganyan. Kaso, ang nire-risk mo doon, genetic. Although mababump yung anak nyo, may posibilidad na maging sub 5 yan or average. Pero mostly average yan. Kasi nga top genetic ka na nga, di ba? Ikaw na yung nasa top ng hierarchy. So, bump up yung genetic. Kaso nga lang, below siya sa socio-economic. Yun ang malala.
kung sub 5 nga siya, tapos sabay may pera naman siya, may pera naman yung babae, tapos habol ka niya, di ba? Hindi ka naman, maghihigpit yan sa'yo na ayaw ka niya pa-spinin ng plates, yung mga ganyan. Dahil nga, syempre, di ba may option ka dahil pogi ka eh. Ikaw na yung sa top genetic eh. Hindi ka niyang papa-spinin ng plates. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ito yun na, committed to ng mga pogi. Ibig sabihin, yung mga pogi na yan is, ano na yan, yan yung alpha na may beta traits and tendencies. Tsaka pag yan yung lalo na pag nagkaanak yung pogi, tapos sabay ano, gano'n nag-i-spin ng plates. Pwede pa magreklamo yan, 'di ba? Sa Tulfo yung mga ganyan. Kaya mas maganda talaga is kung makikipagrelasyon guys, wag ka talaga mag-anak, tsaka wag ka magpakasal. Yun lang talaga advantage mo talaga kung lalaki ka eh. Na ano, parang nga naiisip ko nga magpa-vasectomy na lang din eh. Kasi wala na rin naman din talaga akong plano na mag-anak din talaga eh. Kasi nga kukuha nga ng oras yan. Resources, tsaka ano, pera, 'di ba? Papalakihin mo yan. Hindi worth it. Tapos, paano kung carnal base yung bata na yan? Tapos blue pill, walang katiting na spirit. Merong mga ganun tao eh. Yung wala talagang katiting na spirit. Mahalaga lang sa kanila yung survival at procreation lang din na side. Which is, walang masama dun kasi yun yung default program eh. Mangilan-ngilan lang talaga yung mga tao na nakakasurpass ng carnal base na desire talaga ng human. Yan yung mga tao na may spirit na sinasabi ko. Kasi nga sa Gnostics, di ba, kinategorize yan na tatlo. Yung isa is carnal base, yan yung blue pill. Red pill, logical base. Pero ganun pa rin. May carnal base pa rin yan. Pero sinusolusyonan nila yung problema. Now, yung black pill is, yan yung spiritual. Kasi ang kalayaan nasa knowledge eh. Nasa knowledge. Kasi papalayain ka talaga niyan. Malalaman mo yung kada choices mo may multiple future consequences. Cause and effect. So, consciously mo talaga ginagawa lahat ng mga pinipili mong choice. Yun yung pagkakaiba ng black pill. Sa red pill kasi logical sila eh. Pero, carnal base pa rin yan. Pero logical side kasi nga, ganun pa rin. Gusto talaga nila na sila yung bida. Sila yung may high status. Sila yung may mataas na body count. Sila yung nakakapag-procreate. Kaya nga napansin mo dun sa ano, napansin mo dun sa mga red pill, 'di ba? Yung kagaya ano sinabi ko nung kanina. Mostly nung nasa red pill, gusto pa rin talaga nila mag-anak daw talaga. Pero hindi daw sila magpapakasal. Merong iba naman gusto rin magpakasal. So, depende na lang talaga yan. Nahingibabaw talaga yung desire talaga ng ano, yung default ng nature talaga eh. Kasi, actually, pag hindi ka black pill, ang nagkocontrol sa'yo talaga niyan, mother nature eh. Ibig sabihin yung default program talaga ng realidad na to, which is mag-survive at mag-procreate. Yung selfishness desire. Kasi nga iniisip nila na individual base. Ibig sabihin, yun nga, yung kada living organism or individual ay may pangangailangan na mag-survive at mag-reproduce. Kasi nga, alam nila na mamamatay sila. Yun yung desire na mag-reproduce para continue na mag-exist, 'di ba? Yun yung kasi ano eh. So in short, fear of dying lang yun kaya talaga nila dinidesire talaga na mag-reproduce or mag-procreate nga. Kasi takot sila mamatay. Kasi yung anak kasi is yan yung considered as reincarnation mo. Yan yung genetic legacy nga, 'di ba, sinasabi. So there's no way na hindi reincarnation tawag nun. Meaning na reincarnation is Ibig sabihin, replay, di ba? Uulitin. Carne is meat. So, obviously, yung offspring mo or anak mo yan yung reincarnation mo. Gets mo? Tsaka, ang nagkocontrol din yan talaga Mother Nature.
mangilan-ngilan lang talaga yung mga tao na nakaka-tap talaga ng mga higher wisdom or knowledge ah, na wala rin talagang mga freedom 'tong mga tao na 'to. Wala silang freedom of choice kasi nga ang nagfa-function sa kanila is Mother Nature, yung carnal base nga na sinasabi ko or blue pill. So hindi nila control yung mga desires and impulses nila. Kaya napapansin mo yung mga tao, 'di ba? Karamihan ng mga tao is lifestyle nila, mahilig sila kumain ng processed food. Hindi nila alam kung bakit yun yung ano kasi nga nagbabase lang yan sa five senses. Siyempre, processed food, masarap yan, di ba? Matamis, tas may mga chemicals. So, kaya nila kinakain dahil for the sake of taste. So, yung mga iba naman mga tao nakikinig ng mga music, romance, mga ganon. Kasi nga, yun yung masarap sa tenga, tsaka sa paningin nila. So, carnal base, yun yung sinasabi ko na yung mga blue pillar tsaka red pill, hindi nila nalulukpas yan kasi nga carnal base pa rin sila. Bakit ba sila sinabi to ni SQS, di ba? Bakit ba yung mga red pill gusto magparami ng pera? Tsaka gusto ng high status. Siyempre gusto nila na komportable yung buhay nila kasi yung katawan nga nila na negatibo na hindi nila nakikita yun na yung side na yun na negatibo yung katawan nila kaya gusto nilang magpayaman. Pero ang drawback nun is napansin mo 'di ba si Carlos Yulo bumili ng mga maraming mga designer na tsaka yung bahay na wala masama doon bumili siya ng bahay. Pero kung bibili pa siya ng malaking bahay uli tapos hindi naman pumipera yung bahay na yun is walang kwenta, 'di ba? Mahirap siya i-maintain kasi nga mostly kasi ng mga yumayaman na mga red pillar is gusto nila paramihin yung mga kaibigan which is mahirap i-maintain yung mga tao, 'di ba? Yung mga tao-tauhan tapos yung business nila palaguin which is mahirap nga i-maintain. May breakdown na niyan eh, yung pagbi-business ng marami kang mine-maintain na tauhan tsaka mga produkto is kukuha talaga siya ng maraming oras sa'yo. Oo nga, hindi ka nagtatrabaho ng physical pero yung utak mo preoccupied doon. So wala ka rin talagang peace. So mostly yung mga black pill is ayaw mag-anak niyan tsaka ayaw ma-attach sa mga tao. Onti lang din yung mga circle of friends nila, mga dalawa, tatlo, ganyan. Kasi nga ako black pillar eh. So sinasample ko lang din yung position ko. Tapos nag-iisip ako ng passive na income which is yun nga. Pumunta ako dito para makuha ko nga yung passive income. Tapos pag 60 na ako, may passive income din ako sa SSS. Tapos yung pamana sa akin, pwede kong gamitin as paupahan. So, multiple passive income. Hindi siya malaki, pero may peace of mind ka. Kasi nga, hindi naman marami yung mine-maintain mo eh. Yun kasi yung pangit dun sa red pill na side eh. Kasi yung grind na sinasabi nila is ego-based pa rin talaga yun. Marami kang i-maintain. Kaya nga pag bumagsak sila, 'di ba, parang zero, yung na zero out. Yun yung sinasabi ni Rolo Tomasi. Yan yung mga nag-i-invest sa relasyon, marami binibigay-bigay, tas pakasal, tas pag na zero out sila is madidrain talaga yung pera nila tsaka resources kasi nga nagpakasal sila eh. So, yung anak din, sa anak na side is hindi rin siya worth it kasi yung anak mo na yan, papakainin mo yan, papaaralin, komportabling damit, tapos kukuha yan ng pera, resources mo, tsaka oras mo. At the same time, yung, yung anak mo is may kani-kanilang pangangailangan din yan. Pag lumaki na yan, sure, kung blue pill yan, magpapamilya at mag-aanak din yan. So, maghihiwalay din talaga kayo ng landas. So, pag nagkasakit ka, hindi guarantee yan na naaalagaan ka niyan. Magagawa lang niyan talaga minimum at best is himas-himas lang ng ulo mo tsaka dalaw sa hospital. Paano kung kung hindi pa nagtrabaho yan, 'di ba? Hindi naging successful sa buhay, which is mahirap maging successful dito sa realidad na to kasi sa material kasi nga negatibo yung state, 'di ba?
So, kahit nga yung mga mayayaman, 'di ba, ginagawa talaga nila lahat talaga yung makakaya nila na 'wag sila bumagsak. Kasi pagka mayaman ka, super dami ng pera mo, ang dami mo mine-maintain 'yan, tsaka yung business mo, 'di ba? Ang mangyayari niyan is, ah, ang only way lang is down lang talaga. Yun lang talaga. Kaya mabilis ma-snatch yung ano eh. Lalo na pag yung nagbi-business ka ng mga produkto, yung supply-supply. Once na malugi ka, promise, zero out ka niyan. Meron naman mga online din na ano, kaso scam na yun eh. Yung mga illegal, yung mga sabong-sabong, mga ganyan, illegal. Although easy money yun, pero illegal pa rin talaga yun. Tapos, wala eh, yun lang talaga eh. Yun nga, di ba sa anak naman na side, o yung pag nagpamilya at anak yun, o hiwa-hiwalay na rin talaga kayo, tas dadalaw rin. Paano kung wala pang pera yun? Di walang pang hospital sa'yo, di ba? Kaya mas maganda talaga, single na lang talaga eh. Para wala kang alalahanin. Puro papogi na lang gagawin mo, tsaka pagpapaganda ng katawan, tsaka nutrition, health ka na lang. Doon ka na lang mag-cope sa health mo. Panatilihin mong maayos yung katawan mo tsaka health mo. Kasi yan din yung nagbibigay sa'yo na experience yung katawan mo. Kasi nga panandalian lang yung buhay, di ba? Saglit lang yan eh. Once na nag-30 ka na 40, mawawala na yung parents mo, mamamatay na sila, di ba? Tapos mga kapatid mo, kung may kapatid ka man, maghiwalay na kayo lang ng landas dahil may kani-kanila na kayong buhay. Lalo na kung nagpamilya at anak yung mga kapatid mo. So, magagawa mo na lang talaga, mas maganda talaga maging single na lang. Na ano, doon ako sang-ayon sa red pill na mas maganda single at wag ka mag-anak. Kasi kukuha ng oras yan eh. Pero mahirap isurpass yun talaga. Biruin mo sa poll pa lang talaga ng red pill na page na sa Facebook is marami pa rin talaga mga lalaki rin talaga na ego-based or carnal-based pa rin talaga. Kasi hindi nila nakikita yung perspective na ganun eh. Na ano, nangingibabaw pa rin sa kanila. Actually, parang wala nga silang utak kasi mother nature pa rin talaga yung nagdi-decide nun eh. Yun yung sinasabi ko sa inyo na genetic determinism. Kahit naman yan, desire mo na mag-anak is genetic determinism yun eh. Yung katawan mo mismo nagdi-desire talaga. Kasi alam ng katawan mo na may hangganan siya talaga at mamamatay. Now, sa black pill is, para ka nang patay talaga yung spirit talaga nagte-take over talaga ng katawan mo. Tsaka yun yung nangingibabaw talaga ng ano, na nagiging logical. Wisdom nga na tinatawag natin. Kasi, ruin mo, sinabi ko sa inyo, yan genetic legacy is hoax yan. Hindi yan mahalaga kasi nga mother nature isang consciousness lang tayo. Yung genetic legacy na yan or anak na yan is ginawa na yan ng ano ng bilyon-bilyon na tao. So wala nang bago diyan, hindi special yan. Yung anak mo hindi special yan. Kala mo DNA. Oo nga, DNA mo. Pero same lang din yan ng ibang tao na nag-reproduce. Actually, ginawa rin, lagi ko nga sinasample, di ba? Yung pag-aanak is hindi na bago yan. Ginawa na rin yan nung aso sa kalye nakipagkantutan at nag-anak. Ginawa na yan ng mga unggoy, insekto, ano pa ba? Wala, mga ibang hayop. So, hindi na special yan. Wala nang bago talaga dyan. Now, pag-usapan naman natin yun sa pagpapakasal. Di ba nga, sa pagpapakasal, di ba nasa relasyon yan? Obviously naman, nasa relasyon kayo, kaya magpapakasal. Ang magpo-propose niyan is lalaki talaga. Dahil yung babae lang ang magsasabi ng oo kung papayag siya o hindi. Usually, ang scenario niyan kasi talaga is, nagpapakasal yung babae kung yung lalaki ay may trabaho at merong resources, ibig sabihin bahay. Or kung hindi man is nakikitaan niya ng silbidor yung lalaki talaga at may resources. So, dito sa dalawang eksena na to, or sabihin na natin na ano,
Meron din naman nagpapakasal ng mga tricycle driver, pero yun nga, magpapa magpapakasal nga yung babae, pero hihilata siya. Parang yung mga, kuwari, yung mga security guard, tas tricycle driver, papakasalan na nila yung bum talaga na babae, yung salat talaga. Papayag yung babae nun, basta magpro-provide ka. So, tingin mo nakalamang ka. Wala ka talagang lamang sa hypergamy, sinasabi ko sa inyo eh. Na ano eh, iba yung mga nakikita mong kasal, traditional. Actually, yung traditional is beta boxing talaga yan eh. Habang buhay ka magiging silbidor dyan or beta box provider. So, wala ka talagang kalayaan. As in, talagang pagod ka na. Nakikita mo yung mga tricycle driver, jeepney driver. Mga kasal yan ah. Pero yung mga asawa nila, nasa bahay lang talaga nag-aalaga ng anak na ano. Tapos pag nagkasakit na sila, yung syempre unang mamamatay dyan yung lalaki. Dahil drain na nga siya sa resources, drain pa sa oras dahil kakatrabaho. Wala pa siyang time sa sarili niya kasi nga naubos yung oras niya doon eh, 'di ba, sa pamilya at anak. Tsaka doon sa kasal nga. Mahirap din umiska po dahil kasal nga may legal documents. Pwede niyo pag-usapan, hiwalay kayo. Pero yun nga, syempre kung may anak kayo, makukonsensya ka rin, 'di ba? So yan yung sa kasal na side. Babae pa rin talaga may upper advantage yan. Kasi pwede niya i-turn down kung hindi kanya nakikitaan talaga ng silbidor tsaka beta box na may resources or silbidor na may resources. O or silbidor na beta box. Dun lang sa tatlo na yon. Kasi yung mahihirap, di ba, nakikita mo, kasal yung iba dun ah. Pero tricycle driver. Habang buhay siya magsa-tricycle driver para dun sa ano. Di ba? Yun yung sinasabi ko sa inyo eh. Wala ka talagang lamang eh. Eh kung sarili mo lang iniintindi mo, di ba? Tong ina ah. Di solong-solo mo yung pera mo. At least, nagbe-beta box ka nga sa sarili mo. Sa sarili mo to ah. May oras ka naman. At least may oras ka naman na ano, na mag-exercise, may oras ka na makabili ka ng mga healthy na pagkain, di ba? Kaysa naman yung may pamilya at anak ka, mauubos doon, wala ka na talagang oras. Baka nga puro processed food na lang, noodles na lang kainin mo niyan eh. Usually, ganun na lang, ganun yung nangyayari dyan eh. Kaya nga yung mga jeepney driver, tricycle driver, usually, mga cause ng death niyan, stroke talaga. Nasa 50 pa lang. Yung mga nagpamilya at anak. Kasi nga, kakakayod talaga, stress. Tapos, paycheck to paycheck. Tapos, yung asawa nila, dahil nga salat din yun, hindi na magpapakasal yun kung wala siyang benefit, di ba? So, nasa bahay lang talaga yun. Maglalaba, ganun. Alaga ng ano. Wala namang masama doon, patas. Pero, mas lugi yung lalaki dahil stress na siya, kayod pa, beta box pa, wala pa siyang time sa sarili niya, sa health niya. So, ang laki na nire-risk mo, di ba, sa kasal. Yan yung sinasabi ko sa inyo eh. Na wala ka talagang lamang sa hypergamy sa relasyon. Kaya dito sa black pill, maganda talaga is mag-pro na lang talaga kayo. Tapos, kung average looking ka or pangit, hindi mo nakukuha sa ONS or FWB, mag-pro na lang talaga kayo. Mas maganda pa talaga. Kung magbe-beta box ka, dapat napakayaman mo, milyonaryo ka talaga. Hindi yung minimum wage earner. Promise, wala ka ng pang gym dyan. Wala ka ng oras sa sarili mo dyan. Kaya mas maganda talaga single na lang talaga na buhay. Tapos mag-invest ka na lang talaga sa health mo. Kasi may enjoy mo rin din single life eh, di ba? Nakakapag-pro ka. Tapos, quality yung pagkain mo. Nakakakain ka ng steak, butter. Tayo na, sarap nun, di ba? Tapos gatas. Tapos may pang dumbbell ka. Tapos kung gusto mong gumala, mag-mall ka, mag-sine. Di ba? Ganun lang naman yun. Maya kasi yan eh. Ang relasyon kasi is codependency talaga yan. Lahat ng relasyon, na-debunk ko na yan, di ba? Sinabi ko, lahat ng relasyon is based on survival. Eh, dahil nga sa Brefolds law, walang relasyon na mangyayari kung hindi magbe-benefit yung female gender, which is nga yung siya nagdidikta ng dating and relationship
Pati nga yung relationship, 'di ba sinasabi nila, yung commitment daw sa lalaki. Hindi ka nga pipiliin ng kahit pa sabihin mong alpha fox, hindi ka naman pipiliin ng babae kung hindi ka superior genetic eh. Tapos, oo nga, easy access ka sa SEX, pero below sa'yo yan. Walang magbabato na average looking or maganda. Siguro mangilan-ngilan lang, baka may STD pa yun. Tangina, 'di ba? Alam ng value ng babae kung average looking sila or maganda kasi sa dami na nag-hit sa kanila tsaka willing magbayad. Yun lang naman yun eh. Black pill talaga yung babae mag-isip, promise. Hindi yan iisipin nyo blue pill, ganyan. May categorization nga sila eh. Now, yung may categorization, yung pogi lang, pero ganun pa rin. Same lang din yan. Below pa rin talaga yung mapapang long term mo. Kasi kung average ka, kuwari ikaw pogi, tapos nagkaroon ka ng girlfriend na average. Pag tumanda ka, pwede ka iiwan ng average eh. Tapos kuwari bata yan, di ba? Bata pa yung babae, pwede ka iiwan yan sa totoo lang eh. Wala ka talagang lamang kahit pa pogi ka eh. Hindi ka makakalamang. Tsaka kung matanda ka na pogi, hindi ka papatulan yan kung wala ka status or pera or pinag-aralan man, di ba? Kasi yung education mo connected yan sa money stream mo, di ba? Tsaka yung ano mo. Kaya ganun din eh. Kung pogi ka na, matanda na, beta box provider pa rin talaga labas mo. Kasi kung ons lang talaga ang habol nila, eh puta, doon na sila sa ano, kaedad nila. At least yung kaedad nila, may chance pa na lumago rin pera at sabay pa silang tatanda, di ba? Yun yung sinasabi ko sa inyo. Hindi ko makakalabang sa mother nature. Kalkulado yan. Walang picker na ano, na magpapatalo. Nature na mimili dyan. Tsaka yan yung default program ng realidad na to eh. Biruin mo, yung mga babae dahil mother nature yan, di ba? Siyempre, ang pipiliin talaga ng nature is yung talagang mga the best talaga. Top G sa beta box, tsaka top G sa genetic. Kasi yun yung makakapag-reproduce talaga eh. Na ano eh. Kasi yung isa naman, beta box is long-term security. Which is nga yung karamihang lalaki long-term security. Yung isa naman, superior genetic na ano na offspring. So kahit anong side mo isipin, ganun pa rin. Doon din magfo-fall survival at procreation pa rin yung dalawang side na yun. So yan yung sinasabi ng black pill na nakikita talaga lahat talaga. Kaya sa black pill, average looking or pangit or kahit pogi ka pa, kung hindi mo nakukuha sa ONS or FWB, mag-pro na lang talaga. Tapos mag-cope ka na lang sa health mo rin talaga. Kasi hindi talaga worth it. Lalo na ngayon. Puro tira-tira na yung babae. Karamihan na ng babae talaga tira-tira na. Lalo na yung past 25 na. Ipipa ni pace na kasi yan eh, yung 25. Mabilis ipipa ni pace ng Gen Z ngayon kasi nga nag-aaral na sila. Tapos, yung ibang side naman ng babae, super hirap. Nagpo-pro sila. Yung iba single mother. Yung iba pangit, matataba. Tangin, saan pipiliin mo dun? Di ba? Tira-tira na, di ba? Trap nga yun eh. Meron akong mga katrabaho na ganyan eh. Na 30 na, tapos nagpakasal agad, ilang buwan pa lang nakilala. Kala nila lamang, di lifetime silbidor. Meron akong katrabahong ganun eh. Parang 28 ata siya, 13 nagpakasal. As yung babae siguro, mga 27 siguro. Tayo na yung babae tumaba, tapos siya tumaba lalo. Kaso napanot siya. Malamang kasi, syempre, hatid sundo, tapos silbidor pa sa bahay. Kaya ganun. Kasi kala niya lamang siya kasi may pera yung babae. Hindi. Subconsciously ang betafication sinasabi ko eh. Basta nasa loob ka ng relasyon, is terms and condition ng babae yan. Wala siyang choice eh. Hindi naman siya pogi eh. Hindi siya makakaspin ng plates, tas ubis pa siya, ang taba niya. Paano siya makakaspin ng plates?
Tapos ngayon napapanot na siya. Yun yung drawback talaga ng relasyon talaga eh. Yung health mo nakokompromiso eh. Oh, mostly sa talaga na nasa relasyon na lalaki nagsisitabaan tapos kakaroon ng sakit kasi yung health talaga nila yung una talaga nakokompromiso dahil sa stress na ano. Kaya sinasabi ko sa inyo, o kung top G ka naman sa ano, sa pogi ka naman, genetic na sa relasyon ka, hindi ka nga stress yung ang nai-stress sa'yo yung sub 5 mo na karelasyon dahil sa pag-i-spin mo ng plates. Pero yun nga, below na yan sa looks, below pa yan sa socio-economic. Yan yung sinasabi ko sa inyo na ano. So, paano? Yun lang siguro. Sana naliwanagan kayo. Kaya yung sa poll na yun, yung sa poll ng ano talaga sa red pill na nakita ko. Ang dami pala talagang ano, nangingibabaw talaga yung mother nature. Genetic determinism na sinasabi ko, di ba? Gusto talaga nila mag-procreate, talaga mag-reproduce. Kasi default program yan, walang masama dyan, pero sinasabi ko lang yung maraming cons niya. Wala nga siya actually pro eh. Ang pros mo lang dyan, sex ka. So, yun nga. Tangina na, eh kung pumangit ka na, hindi ka nabibigyan ng asawa. Eh kung pagod ka na rin at stress, tingin mo ba titigasan ka pa niyan? Maraming lalaki na ganun ah, na nasa relasyon, sila na mismo ang ayaw makipag-sex. Kasi nga, stress na sila eh, pagod na. Tapos yung health nila na kompromiso na. Eh, mostly ng mga lalaki nasa relasyon, may erectile dysfunction, di na tinitigasan, kasi nga, stress yan eh. Tsaka, yung health nga na nakompromiso. Tapos yun pa, pag nasa relasyon ka, bababa testosterone mo yan dahil sa familiarization at betification. So, parang yun lang siguro, peace.